Kaya mga banateros, eto may papanoorin tayo na isa sa mga deleted video di umano. Ito ay binura ng video. Bakit kaya binura ito? At bakit binura ito? Ay nako, bakit binura? Bakit nabura ito? Bakit pinabura? Anong meron? Bakit pinabura ito? Anong meron dito sa video nito? Bakit nasupalpal ba kayo? Nasupalpal ba kayo ni Pylon? Ni Ted Pylon? Bakit ba? Hindi, ito mga kabanateros medyo pumapalag-palag na ho ang ibang mga anchor, lalong-lalo na ito si Ted Pylon, na medyo talagang makikitaan mo ng pagiging neutral. Hindi siya maka-Duterte at hindi rin siya maka-Marcos. Ito dapat yung talagang tinutularan ng iba pang mga anchor, mga tagapaghatid ng balita sa Pilipinas. Kasi yung alam naman natin, yung ibang mga mainstream media ay talagang puro ka fake newsan na. Puro ka fake newsan na binabalita at kung anong dagdag bawas na ang mga pinagsasabi. At kadalasan may yung ibang mga anchor ay may mga paninirang puri, lalong-lalo na sa mga Duterte. So dito mapapanood natin, dito kasi ay ito po ay deleted video, no? Bali gustong ipa-explain ni Ted Pylon na Ted Pylon hinihiling ang paliwanag ng presidente tungkol sa Duran-Duran. Gago! Grabe, no? Kaya nga hindi rin tayo magtataka kung yung mga congressman may mga nagmamahalang mga gamit, bag, sasakyan, relo, kung iisipin nyo, yung presidente nga, puro pa concert. Imbis na atupagin yung mga problema na karapat dapat nilang ayusin at atupagin, ang inaatupag nila ay puro concert. Na kung saan ay si Amy Marcos daw, di umano ang naglabas. Gago! Siraulo din tong ate mo Oy, parang bongbong. Siraulo din tong ate mo Binibisto ko Ang lakas ng topak ng ate mo. Minsan kahit kami ng mga simpleng mamamayan, hindi namin alam kung saan talaga nakadepende etong si Amy Marcos. Diba? Nakapartido siya sa inyo, pero kadalasan sa sinasabi niya ay awang-awa siya sa mga Duterte. Ito yung masasabi natin na alam niyo itong taktika ni Amy Marcos, ito yung tinatawag na sala sa lamig, sala sa ano ba yun? Gago! Kalimutan ko, sala sa lamig, sala sa init, ganun ba? O kaya tinatawag na balimbing. Ito yung mga sinasabi ng mga na balimbing na mga pag-uugali. Hindi natin alam kung saan siyang partido, kung kumakampi. Pero ito aminado tayo at balibalik ta rin nyo man ang mundo, Marcos pa rin yan, si Amy Marcos. So kung may karapat dapat siyang kampihan, walang iba kundi yung kapatid niya. Alam nga naman, saan ka nakakita kapatid mo tapos tinabla mo dahil lang sa isang kalokohan yun, no? Maaari siguro pakitang parang kinakampihan lang at pinagsasabihan mo or galit ka sa kapatid mo para iwas pusoy ka. Pwedeng ganun din, no? Pwedeng ganun yung nangyayari. Pero nakita natin kay Amy Marcos medyo medyo tagilid Saka ayaw na natin magtiwala. Sabi nga ni BP Sara, di ba? Never again. Gago! Never again na makipag ulit sa kanila, makipag tag team. Sino kaya magigaling bawa sa 20? Hindi, ito comment nyo to sa baba bago tayo magsimula. Sa tingin nyo, sino ang karapat dapat na maging katag team or katag team tuloy katandem or ka-teammate ni BP Sara sa darating na 2028 presidential election. Ako napupusuan ko para sa akin para sa akin, Vice President ni BP Sara, kung hindi, unang-una sa listahan ko si Baste or si Mayor Baste Duterte. Yun, napakalupit nun, no? O di kaya si Tatay Digong, medyo may edad na kasi, kailangan talaga na magpahinga ni Tatay Digong. Siguro sa senator pwede pa si Tatay Digong. Basta sa akin, unang listahan is Duterte sa 2028. Kung hindi si BP Sara ang presidente,
O no? Ay, yun. Ay, nga pala, bawal na nga pala din pala tumakbo ng Vice Presidente si VP Sara. So para sa akin, si VP Sara muna, si VP Sara ang Presidente at Vice President si Baste Duterte. Napakaganda nun. Kakabahan na naman sila. Ang daming ano nun, no? Ang daming kakabakaba nun. Pag nagkataon na gano'n na Duterte sa 2028, ay, abala ko. At pwede rin po, pangalawa sa listahan ko na Vice President or katandem ni VP Sara, walang iba kundi si Senator Robin Padilla. Yan, isa sa mga napupusuan ko yan kasi alam nyo, napaka ano po nung kailangan natin yung ganung tapang katulad nung kay Senator Robin Padilla na hindi niya iniisip yung kanyang political career or hindi siya mahilig na mamulitika. Basta kung ano yung gusto niya sabihin at kung ano yung tama, yun ang pinaglalaban niya. Yun yung mga karapat dapat. So, Duterte Robin sa 2028 election. Okay, comment nyo dyan kung sino yung mga gusto nyong itandem, ano kay BP Sara. Pero for sure ang makakalaban nata ni BP Sara sa pagiging presidente kung hindi si Romualdez ay si Rapi Tulfo. Ewan ko mananalo yung mga yan. Gago! Oo. So yun, eto, panoorin na natin to. Baka panoorin pa ng iba. Oo, na kung saan ay eto daw ay deleted video na. Bakit kaya ito dinilit? Anong merong at anong meron dito? Gago! Okay, play. Paano yung gastos sa pagpapadala mo dito ng mamahaling banda? Alangan namang si regulator ang gumasta kasi nga sasabihin, pera ng bayan yan. Ay, hindi. Sagot ko yan. Nako, duran-duran. Sagot ko na yan. So kung sagot mo na yan, baka naman humingi ka sa amin ng pabor. Hindi. Mabait lang ako. Ako ay very generous lang. Pero At merong... kaibigan mo naman ako eh. Matagal na tayong may pinagsamahan. Kaya sagot ko iyan. Pero sandali. Guys, ito ba yung banda na parang sinasabi nila na na-involve noon etong anak ni President Ferdinand Marcos Sr. sa cocaine? Ito ba yung banda nino? Hindi ito. Hindi ito yun eh. Ano pala yun? Stone pala yun, no? Live stone, ano yun? Basta may stone yun sa dulo yung banda. Hindi pala duran-duran yun. Hindi lang. Di ba meron kang pinatatayo ngayon na bagong casino resort sa isang isla? Casino resort! Gago! Ano yung sinasabi mo, Ted Pailon, ha? May casino resort na pinapatayo. Sino? Ay, naku. Pag binabanggit mo na wala namang ginasta ang gobyerno at merong mga nagsasabi po na sila ang gumasta rito sa pribado, mga individual, sino-sino po sila? Tama. Siguro naman hindi ho ikasasama ng loob nila kung magtatanong ka. Parang sa jet plane lang na ginamit ni ikaw talaga. Diba? Ba't din sabihin ko si Tangina, limited pylon, no? no? Ikaw talaga. Para natin masiguro na talagang itong taong ito na very, very generous wala talagang transaksyon o anuman pong kontrata o anuman pong maaaring sabihin natin na conflict of interest sa gobyerno. Tama. Na maaari natin paghugutan din ng diskusyon natin. Yung sinasabi niya na kami po ang regulator nito pong concessionaires, itong consortium. So, regulator sila. So, they have the regulated. Okay? Ano bang kaibahan nun? Kumbaga, kami ang mga sisiguro na sila ay sumusunod sa mga napagkakasunduan. At sila ay hindi lalabag sa mga kasunduan. Ayan, regulator and the regulated. Ano ang mangyayari kung yung regulator at saka yung regulated nagkukuntsabahan? Pagkorna naman. Gago! Wala pala akong boses. Gago! Grabe, o nga naman. Ano ang mangyayari kapag nagkuntsabahan ang regulator at regulated? Ano ba yung sinabi? Ano ba yung sinabi? Sorry. Regulated nga. Regulator tsaka regulated. Wait lang. Regulator at regulated. At saka yung regulated nagkukuntsabahan. Pagkorna naman. Ano ang mangyayari kung yung regulator at regulated nagkakaisa
Halimbawa, para ho sa isang okasyon, kung saan po naman yung regulator ay nagiging capture ng regulated. Bakit? Kasi yung regulated ang gumagasta doon sa gustong mangyari ng regulator. Naku po! Tongin, ang tindi nito, Ted Pylon, kaya pala deleted video na to. Sabi dito, deleted video na to delete na tong video na to ni Ted Pylon pero hindi natin masusure kung totoo ba to o hindi na ito ay dinelete. Pero kasi, no, tanan, delikado ka dito, Ted Pylon. Ako natatakot sa kinabukasan mo. Gago! Natakot pa no? Hindi, ako natatakot. Alam niyo kung bakit? Ba't ako natatakot? Kasi isipin niyo maigi lahat po ng si Pastor Apollo Kibuloy, Harry Roque, lahat po ng mga medyo tumuligsa or kumwestiyon sa mga ginagawa na anomalya ng gobyerno ay talagang pinaparusahan. Alam naman natin yan. So, hindi nila kaya si Ted Pylon? Hindi ko naman din siya sinasabi na parusahan si Ted Pylon, pero ang akin lang, nag-aalala ako kay Ted Pylon na baka matulad si Ted Pylon sa mga ginurgor ni number 1 na buhaya. Gago! Ito lang naman, wala naman hong masama dito sa ginagawa ni Ted Pylon dahil siya lang naman po ay nagtatanong. Nagtatanong lang naman yung tao, no? So walang kaso doon, walang mali doon. Kaso nga lang, kahit na walang mali doon, may mga nagtanong noon na mga nakasuhan. Yun, kaso nga lang. Gago! No, katulad ni Ted Pylon, bro, grabe, no? Oo. Play. Namuguluhan ba kayo? Gulong-gulo na sila. Do you follow? Yes, we follow. Halimbawa, mga kapatid. Ito, napakagandang halimbawa nito. Ito para gets nating lahat. Or magets nyo. Play. Ako si Pagcor. Pagcor. Oo. Ako si Pagcor. Sige, ikaw si Okay. Pagcor. Sino ako? Ikaw yung regulated. Ako si Pogo. Ikaw si Resorts World. O sige. Search word. Sira ulo din to si Ted Pylon Ikaw yung may-ari ng mga casino. O, casino conglomerate ako, ganyan. Yes, tapos ikaw yung may-ari din, sa'yo yung lupa na inuupahan ng isang hotel. Ay, pagka ganun, Nanataon ng isusurprise pangalan kita. ay Marriott. O sige, pagka ganun, isusurprise. Ang pangalan ay Marriott. Visit ka, Ted. Manong Ted, sira ulo din to si Ted Pylon no? kita. Okay. Sige, kunwari ako may-ari, ikaw ang regulator. Oo, sige. Oh. So, nataon na yung Manila Marriott Hotel ay naandyan sa Newport World Resorts. Okay, na kung saan po naandun din yung casino. Ay, grabe. Ako ngayon si Pagcor. Ikaw ang regulator. Ikaw yung regulated. Paano yan kung sakasakaling tayong dalawang MC? Tayo ang host? Oo. Ako si Pagcor, ako yung MC. Co-MC ko si regulated. Oh, sige. Okay. And then, pag tinanong natin, paano yung gastos sa pagpapadala mo dito ng mamahaling banda? Alangan namang si regulator ang gumasta kasi nga sasabihin, pera ng bayan yan. Ay, hindi. Sagot ko yan. Ganon. Sagot ko na yan. Sagot ko yan. So kung sagot mo na yan, baka naman humingi ka sa amin ng pabor. Ang galing. Ang galing ang galing talaga din ng tandem na to Chacha tsaka Ted Pylon. Ang galing din May patawa na talagang sapul din kay sapul sa mga tinatamaan. Gago! Mabait lang ako. Ako ay very generous lang. Wow. Pero At meron, kaibigan mo naman ako Matagal na tayong may pinagsamahan. Wow. Kaya sagot ko iyan. pero sandali lang. Di ba meron kang pinatatayo ngayon na bagong casino resort sa isang isla? Ano kaya yung casino resort na yun, no? Casino resort sa isang bagong isla. Ano kaya yun, no? Sino kaya yun? Kayo kaya, mga banateros, may idea kayo kung sino yung nagpapatayo ng bagong casino resort sa isang bagong isla? Gago! Tangina. Grabe. Ano na naman kaya to? Hindi kaya dito napunta yung 6.6 trillion pesos?
Gago! Hindi kaya sa casino na to, na pinabagong casino resort, dito kaya napunta ang 6 trillion pesos? Wala lang, napapaisip lang naman po ako. Ito wala naman ako sinasabi, pero may na-issue kasi nung mga nakaraan na merong pala tayong budget na 6 trillion, ha, hindi billion, hindi million, kundi trillion. Saan kaya napupunta yun? At saan mapupunta yun? Hindi kaya baka eto na yung tawag dito, bunga ng 6 trillion pesos tong casino resort sa bagong isla na kung saan matatagpuan. Gago! Kaya matatagpuan niya, Manong Ted, dapat binigyan mo rin kami ng clue kung saan namin matatagpuan yung resort na yun para makapagbakasyon din kami ng Banateros. Alam niyo, minsan medyo medyo stress, medyo pagod na sa pagbabla. Kailangan namin magpahinga. Kailangan namin magpa-relax. So, kung yung bagong bukas or bagong bubuksan pa lamang na casino resort sa bagong isla, mukhang maganda puntahan niya. Banat by Beijing. Banat by. Beijing Banat by. Oo, Beijing Banat by. May bagong resort daw, mapuntahan nga. Tignan natin, baka malapit-lapit lang dito sa atin yun. Gago! Oo, kaso may pagkamahal to, syempre. Casino resort yan. Siguro sabihin na natin na umaabot ng 100K ang entrance dyan. Or baka nasa million din ang pagpabook dyan. Gago! Grabe, okay, tuloy ba natin? Hindi lang, ha? Oo. May ganon? Pag ikaw kasi may casino, lahat ng kalakaran doon sa casino mo, binabantayan ng regulator. Yan, kasama na yung money laundering, ha? Kasama na yung money laundering. Kasama na pagsiguro na tamang binibigay mo sa aming komisyon. Nako. At kung magtatayo ka ng bagong casino, dapat lahat ng mga panuntunan, pati na yung pagpabor dito, pagpayag dito ng mga locals doon sa casinong yan, maayos. So kung ako si regulator at meron akong hiningin pabor sa regulated, paano yun, ma'am? Okay lang sa'yo? Mabait ako. Wala akong hihinging pabor. Mabait ako, wala akong hihingiin pabor. Kasi pare-parehas lang din naman tayong makikinabang dyan. Gago! Ay, Chacha, ganun na yun eh. Ganun na dapat eh. Dapat tinumbok mo na eh. Mabait ako. Wala akong hihingiin pabor sa'yo dahil pare-parehas din naman din tayong makikinabang dyan sa bagong casino resort mo na yan. Gago! Ang lupit. Wait, tika. Wala kang hiningin pabor? O sige, ako na Wala lang akong hihinging pabor in public. Wala akong hihingiin pabor in public. Pasimple lang. Pasimple lang, Manong Ted. Hindi mo na tayo hingi ng in public. Malalaman pa ng iba. Kailangan medyo patago. Para hindi tayo masyadong napapansin. Gago! Alam mo naman, yung mga netizen dyan, kalat ang mata sa atin. Konting kibot natin ay napapansin. Baka biglang lumabas yan balang araw yung casino resort ay galing pala sa budget ng 6 trillion pesos. Gago! Hindi natin alam. Abangan sa susunod na kabanata. Gago! Ay, abangan sa susunod na kabanata. May bagong na naman. 6 bagong resort. 6 casino resort. Uy, magkano ha? Hindi po basta-basta magpatayo ng isang resort. Tandaan niyo yan. Yung Pipitsuging resort nga lang, milyon nang inaabot. Ha? Pipitsugin pa po yun ha. Oo. Pipitsuging resort lang ho. Yun, paano kaya? What if pa? What if? No? What if na pang big timer na resort yun?
Siyempre, pag alam ng mga na merong kang resort na ganyan, siyempre sa iba ipapangalan yan. Hindi naman tanga-tanga yung mga yan eh. Sa iba papangalan yan para hindi halata. Pangalawa, ang unang mga bisita dyan, yung mga kasangga niya rin talaga. Siyempre, nandyan yung mga congressman, mga senators, yan, mga mayors. Yan, yung mga unang mga bisita dyan, mga bisita. Yung mga senators na mahilig sa sugal-sugal, mahilig magtago sa mga asawa, yung mga congressman na mahilig din magtago sa mga asawa nila, or yung mga congressman na mahilig magbitbit ng mga kabit sa iba't ibang lugar. Para, syempre, kung dyan ay safety, dyan na ako. Dyan na kami ni Honey My Love So Sweet. Gago! Para hindi mapansin ni Mrs. Di ba? Yung mga senator meron din ganyan. Hindi na tayo magbabanggit, pero may mga senators diyan na mga 3-2 ang kabit. Gago! At meron din mga congressman diyan. Mas lalo na sa mga congressman, tanas ang damak-mak mga kabit ng mga hayop na yan. Gago! Siyempre, diyan mukhang secret yan, safe house yan, mukhang napaka-goods dyan, dyan ko dadaling yan. Kaya ngayon, speaking of budget dyan, hindi basta-basta yan. Baka bilyon ang gastos dyan. Mahirap po magpatayo ng isang resort, lalo't ingranding resort or mamahaling resort ang ipapatayo mo, talagang bilyones ang gagastusin mo dyan. Hindi yan basta-basta. Okay, play. Bawal yun. Diyan muna tayo, ha? Diyan muna tayo, mga kapatid. Ikaw talaga. Oo. Binuhay mo na naman ang katawang lupa nila. Andiyan na naman sila. Bakit? Oo. Ano mas may sinabi ba? Wala ka sinabi. Wala naman ako sinabing party, ha? Wala ka sinabing party, wala ka sinabing birthday. Wala naman ako sinabing duran-duran. Wala ka sinabing ganun. Wala naman. Wala, Manong Ted, safe na safe tayo. Wala tayong sinabing party, wala tayong sinabi. Walang ganun. Bakit nasasaktan kayo? Mga tansu vlogger, mga dugyot supporters. Ba't nasasaktan kayo? Wala kaming sinasabing duran-duran dito. Wala kaming sinasabing mga party-party rito or birthday-birthday. Gago! Kailam namin sa birthday niya, malay mo, last niya na yun. Gago! Di ba? Pakialam namin sa birthday niya, malay nyo, last niya na yun. Hindi natin alam. Di ba? Medyo bali-balita madalas nang nagpapa-check up sa St. Luke's. Gago! Madalas na doon nagpapa-check up or nagpapatingin sa St. Peter. Ay, iba pala. Sorry. St. Peter, pangpatay pala yun. St. Luke's, di ba? Nung nakaraan, may mga chopper, may mga helicopter na nagla-landing sa St. Peter. At yung helicopter na yun ay pagmamayari ng gobyerno. So, sino kaya yung dinadala dun? Abang-abang na lang tayo. Ang gulo, no? Sobra akong natutuwa rito kay Manong Ted dahil alam mo, simple lang siya bumanat simple lang siya bumanat pero talagang tagos at talagang may tinatama. Kaya nga, isa na rin to si Manong Ted sa mga content ng mga tansu vlogger. Nakesyo. Natatawa nga ako no? Hindi, ito yung pinagkaiba ng tansu vlogger sa mga Duterte vloggers. Duterte vloggers, lalong-lalo ng Banateros, nakapokus lang kami kung saan ang issue. No? Ang mga tansu vlogger, katulad yan, yung ginagawa kay Manong Ted ngayon, kesyo may kaso daw dati sa pangbubuntis, may kaso daw dati sa pangbababae. Unang-una, lalaki yan, si Ted Pailon. So kung may issue man siya sa pangbababae nung panahon ng kabataan niya, wala kang pakialam dun. Bakit? Yung hotdog mo ba yung sinalpak doon? Gago! Hindi naman 'di ba? Kaya wala kang pakialam doon. At yung about sa may nabuntis, bakit? Ikaw ba yung
Ikaw ba yung nanagot? Ikaw ba yung gumastos ng gatas ng bata? Ikaw ba yung nasira ba pangalan mo? Hindi naman, si Ted Filon naman kung totoo man yun yung mga issue na yun alam nyo, yan ang taktika ng mga tanso vlogger. Hindi sila umaano sa issue. Tingnan nyo yung kay Ted, si Ted Filon patawa-tawa lang. Tsaka eto pa yung pinagtataka ko. Bakit kayo nasasaktan sa mga sinasabi ni Ted Filon? Gago! Diba? Bakit kayo nasasaktan sa sinasabi niya? Wala naman siyang pinapangalanan dyan. Hindi niya isa sa mga pinagtataka ko bakit kayo nasasaktan sa sinasabi ni Ted Filon? Wala naman siyang sinasabi. Wala nga siyang binanggit dito na duran-duran. Wala ang party, birthday, o salitang Marcos. Wala siyang sinasabi. Ba't kayo nasasaktan, di ba? Marami nag-iiyakan ng mga tanso vlogger dahil dito sa video na to. At eto nga daw po ay deleted na. Ewan ko, baka pinadelete ng network. Pero hindi natin alam kung bubusisiin pa natin, uubos tayo ng sandamakmak na oras. Pero siguro naman, hindi naman totoo yun, no? So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Ano may comment nyo sa deleted video ni Ted Filon na ito? At doon sa sinasabi na ipinapagawang casino resort sa isang isla. Anong masasabi nyo dyan? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and no skip ads and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.